Bike Dojo kasi when nag-iisip kami ng pangalan before, wala kami maisip literal. So, nagkataon lang na mahilig ako sa manood ng mga martial arts, movies. Yan. Pagdating dun sa bisikleta po, gaano kayo matkaloso ron sa mga gamit nyo? No, syempre, alam mo yung mga high-end tsaka low-end eh. Saan kayo dun sa mahal o dun sa sakto lang? Sa tuhod ako. Sa Wala tuhod naman na. sa bike. Ano pa yung mission and vision na gustong mangyari sa shop? Pang Miss Universe eh, no? $8.59. Grabe naman yung service pang bike to work. Ayusin lang ko. While waiting with Ma'am Almira po. Bikers din si Madam eh. And ito yung makakausap natin dito sa bike dojo ba o Dojo. Dojo. Ano ibig sabihin ng dojo? Bike Dojo kasi when nag-iisip kami ng pangalan before, wala kami maisip literal. So, nagkataon lang na mahilig ako sa manood ng mga martial arts, movies. Yan. So saan ba nag-start Bike Dojo? So dojo kasi parang yan yung studio ko saan ka nagpa-practice ng martial arts sa Japan. So since mahilig din ako sa bisikleta, why not combine? So kung yung logo nyo, logo namin yung original, this one, you see the samurai riding the bike. Ito. Wala niya. So that's the original logo when we started. It's a samurai riding a bike, tapos may shrine. So yun yung concept niya. So kaya the Bike Dojo. So nagtitrain yung samurai magbike. Parang ganon yung concept. So then we changed the logo. Parang minimalistic na. So parang face na siya, armor may samurai. May pagka pag unang tingin ko transformer. Para siyang transformer. So pero kita mo diyan yung letter T, yung B tsaka D. So ganun yung concept. So yun lang, parang naisip lang namin, parang, why not combine mo yung martial arts tsaka yung bike. So yun, very, hindi ko alam kung artistic o simple. So yun yung ideal. Another funny stories, may mga nagme-message before, kala nila si Bike Dojo is martial arts studio. So ano to, mga Black Americans, may mga Japanese din i-inquire, are you a parang martial arts, what's your expertise, parang International yan hindi siya Filipino eh. So parang nakita siguro sa Google, kasi Dojo nga yung name, siguro pag search, lumabas sa Facebook, nag-message. Tanong anong expertise daw. Siyempre wala man akong idea. Baka napagkamalang martial arts studio, parang ganun. So, yun lang, funny thing lang, may share. Very quick history lang. So, last 2020, syempre pandemic. I personally, I do have corporate job. So, since work from home, may time pa ako, may magawang iba. So, nag-isip ako anong pwedeng, mapagkakitaan, side hustle. So, I started selling Novatech. Ito yung hubs. So, I started on Novatech hubs. So, I imported it directly from Taiwan. And then, inalok ko sa mga bike shop kasi kulang ng pyesa before. Naubusan sila ng benta. 2020, 2021. So, I started mga ganun time. During pandemic yan? During pandemic, So, alam naman natin na medyo kulang ng parts that time. So, wala talaga may benta yung mga bike shop. Pumunta ka ng bike shop, ubos yung mga paninda. Ayun, nakita ko yung opportunity since I have connections din to do importing. So, why not benta ko ng Novatech? Na-test ko na nga before. I've been using Novatech, tsaka maganda yung reviews. So, inalo ko sa mga bike shop. So, we started doon very small capital lang. So, nag-supply ako sa mga bike shop locally dito sa amin. And then, naubo siya. So, with the span of 1 month, so napaikot at na-roll namin budget. Then, yun na. Start ng 2021, nagka-physical store na kami. So, hindi pa ito yung itsura niya. Sobrang maliit. But, we invested big sa tools. Kasi yun naman talaga yung core, yung vision namin na affordable, quality yung service.
So yun, yung very quick history ni Bike Dojo. Ilang taon na tong shop and paano nag-start? 3 years na po yung shop. So ako 1 year na, mahigit Bago pumasok si ma'am ng work, nakakailang kilometro? mga 50-60 kilometers every morning. Mga ilang taon yun ang ginagawa yan? Tagal na po. Ruta na yun pa. Basta every morning, Friday to Sunday lang ang pasok namin dito. Tapos, Monday to Friday to Thursday, off ko. Siyempre, nag-bike ako. Pero bira na ako mag-long ride. Dito ulit dati na wala akong work. Sabado pa lang, wala na ako sa bahay. Uwi ako Linggo, Monday. Kaya, Vermosa lang ako madalas. Pero nakaka-40 pa rin. 40, 50, 60. Pagka sinisipag ako, nakaka 100 kilometers ako, Vermosa lang. Yung mga 100 kilometers nyo and yung 110 hanggang dito sa trabaho, ilang oras nyo ginagawa yun? 4 hours and a half. Eh, kung papasok ka ng 9 o'clock pasok, di ba? Oh, Ano alis, ba? hindi pa ako magwa 100. Mga short ride lang po, 50 kilometers. 2 hours, Maalis kayo ng bahay, mga 6, 5. 5. Tapos darating ako ng bago mag 7. O kaya 7:30 sa bahay na, mga 8. Sa hilig nyo sa pagbabike, saan na po nakaabot yung pinakamalayo? Patapat, tsaka Gumaka, Quezon. Sa Gumaka, may kakilala kayo? Sa may Atimonan po. Sigsag. All sigsag po. Hanggang doon sa town proper ng Atimonan. Yun sa mga long ride nyo, saan yung pinakang nasiyahan kayo at saan yung pinakang kinabahan? May mga ganong ano eh. Hindi nyo malilimutan yun. Wala namang kinabahan kasi normal naman po yun eh. Yung may mga budol na daan. Tulad ng nag-Ilocos kami, imbis na sa kalsada kami dumaan, meron kaming dinaan ng river crossing. May dinaan ng train na naka-road bike. Simula 2009, nagbabike na ako. 2009 and Tapos, yun, nahilig na nga sa bike. Dati run lang eh, yung mga 2000. 2014, natutong long ride, Laguna Loop. pagdating dun sa bisikleta po, gano kayo matkaloso ron sa mga gamit nyo? No, syempre, alam mo yung mga high-end tsaka low-end eh. Saan kayo dun sa mahal o dun sa sakto lang? Sa tuhod ako. Sa Wala tuhod naman na. sa bike. Diba sir? Tadaan mo ako dyan. Paano makakabenta yun siya kung nasabihin mong sa tuhod lang? Ayun lang. Ito sa shop naman, depende sa tao kung may budget ka, eh di mag high-end ka. Kung low budget ka lang, dito pala sa low budget. Hindi mo naman sinabi pwede mong palitin na yung hanggang doon lang budget mo. Dito lang ka lang. Oo, ano kayo rito, sa sales kayo dito sa Bike Dojo, ano yung meron yung Bike Dojo na wala sa iba? Mababait yung mga customer dito. May balikan kami. Tsaka yung mga mekaniko ang binabalikan talaga. Tsaka service. Dito okay lang na magdala lahat sila ng mga parts sila and Opo, okay naman po. kayo yung magbibil. Ka magbibuild. Depende nga po sa tao. Meron namang gusto, dito na rin kukuha. Dito na rin bibili. Pag dito sa inyo, may mga nare-recommend ba kayong mga frame or parts? Meron naman po kami mga frame dito, parts, bulong, yung mga upkit, Jore, XT. Meron na rin kami pang road 105. Basta order lang po. Walang exclusive na dito lang mabibili o... Yung medyas natin. Yung medyas po Yun. namin. Ayun, ayun. Ito yung exclusive na galing dito sa kanila. Compression socks. Compression sa. May iba-iba tayong color. Ordinary socks na pagka sinuot mo tapos nilabhan na naghihimulmol, so nakakaano niya yung firmness. So yun yung mga feedback sa amin, at least sa early marketing namin. And Mga nakabili na. isa sa mga customer na nakabili na and suot niya. Yun oh. Ano masasabi niyo sir doon sa brand ng Dojo socks? Magandang gamitin, high quality talaga. Quality, tapos medyo mura siya compared dun sa mga competitors. 189 lang siya. Kung gagamit pa kayo ng mga tawag dito, vouchers, so mas nagsisale pa siya sa online. Try na natin to and
makikita nyo to sa mga raid natin, na suot natin. And sabi naman ni Sir, ready for review yung product nila. Yung maganda kila Sir, open sila. Yes. Ayan. Available in Shopee and Lazada. And tsaka sa page din po ng The Bike Dojo. Actually, halos lahat ng parts namin Sa Shopee Shopee and Lazada. During pandemic, bukas kayo rito? Opo. We started online during pandemic. Siguro 2021 we established yung physical shop. This is yung small part lang. So, Sinabi nyo itong portion lang na to yun dati. Ito lang, may harang daw. Ito lang andyan portion na to. Dito yung dating tools. Mhm. Saka dito, ayan. Kabitan ng Lumaki yung shop, siguro inisip ko slowly, oo. sa service. Sa service, para maganda yung customer experience, masarap tambayan, malamig. So, yun. Kaya nag-decided kami mag-expand. At least, kabilang side. Sir, ano pa yung mission and vision na gustong mangyari sa shop? Yan, pang Miss Universe no? Miss Universe. Ayun, yan. Siyempre, yung major problem gusto natin solusyonan. Quality service, customer service, affordable parts. Siyempre, yung gusto natin available, not necessarily dito lang physical. Gusto natin around Philippines. So, yung mga hindi kaya pumunta ng physical, at least pwedeng ipa-deliver yung mga parts na kailangan. So, slowly, sana madagdagan yung aming hawak na pyesa. So, eventually, different market yung ating may cater. So, yun yung big dream din sana. And ito yung service nila. And yung may mga for inquiries. Facebook page, Shopee, Lazada, yan. So, active kami dyan, mag-reply. Yung doon sa ultrasonic ba? Actually, ultrasonic, hindi naman siya bagong ginagawa ng mga bike shop. So, parang dagdag, linis lang siya. Mas madaling napapalambot kasi yung mga grasa. So, mas yung mga nanuot, mas madaling lumalambot, madaling matustos. Wala namang effect yun doon sa mga parts? Wala naman. No. Mga rubber o ano? Wala naman. Based sa experience namin, wala. So, goods naman siya. Pero madalas ginagamit namin siya sa chain, sa cogs, yan. Saan idea nyo nakuha yun na maglagay ng... nakita lang rin namin sa mga sasakyan. Madalas gumagamit kasi sila yun. Yun yung sa mga motor shop, meron din sila niyan. So, mas nakikita ko madaling nalilinis. So, why apply din sa bike shop? Kayo pa lang yung bike shop na meron. Actually, hindi lang kami. I'm not claiming na kami lang yung meron. May bike shop din na meron din sila niyan. So, yun yan, sabi ko, hindi siya unique for us. Good siya for, mas efficient yung paglinis. Saves time, syempre mas maraming oras na mabilis matapos, mas maraming bike na magagamit. Yung price namin is, I think, is very competitive compared dun sa mga malalaking bike shop. I'm not saying na mura, pero at least competitive siya based dun sa experience and kung paano gawin yung bike na. We use quality greases, syempre yung gamit, part tools, kompleto tayo. Safe yung bike. Yun yung isa sa mga binabayaran. They're part of the charge na bibigay namin. Bike Dojo Tech. Makakapanayam natin ngayon yung dalawang technician dito. Si Topper and si Jericho. Ilang taon na kayong dalawa rito sa Bike Dojo? Since nag-open, 3 years. Topper. Ilang months lang naman rin bago napunta siya dito. Pero magkasama na rin kami before sa trabaho namin dati sa bike. Same lang yung pinanggalingan namin. Di ba, nauna lang akong nawala doon. Then, nung kailangan ko ng katulong dito at nalaman ko na kailangan niya ng ibang trabaho, tinaray ko siya kuhain. Kumbaga mayroon na kayong kumbaga blending dalawa sa trabaho kaya. Meron na rin pinagsamahan. Ayun. May konting lambing. Hindi mawawala. Hindi ko alam nga kung lalaki ako, babae. Ayun,
Yun yung mga technician dito, talagang open sila. And yun, pinaka-the best pa rin yung nagbibiroan sa trabaho. Transparent. Konting kwento regarding sa nagpapabuo tayo ng gravel bike. Mga advantage at disadvantage sa mga gravel bike. Sa gravel bike, kung budget meal ka lang, maganda pa rin. Pero ang issue lagi mostly ng gravel, pag sa mga braking system ng mechanical, mahina. So yung iba nag-upgrade ng actuated, tapos mas yung 140 rotor ginagawang 160 para mahabol nila yung gusto makuha ng rider na braking, yung braking power ba. Yun. Pagka naka 140 sila, mas mahina po. Nangyayari parang nagbe-brake naman siya pero umuusad ka pa. Hindi mo makuha yung kagustuhan mong mag-ride. Yung bibigay niya yung power sa iyo sa safety brake habang nakasakay ka. Yun. Kumbaga parang may worry ka ron sa preno mo. Doon kasi nakasalala yung buhay natin eh. Parang pag sinabi mong naka-hydro ka sa MTB, pag sinabi mong full stop. Yes, sabay. Yun yung naging experience ng mga nag-gravel sa pagdating sa mechanical. Kaya iba, kung kaya mag-upgrade ng hydraulic, medyo expenses lang. Yung iba, nagtitipid. Doon na talaga tayo sa people's choice na lang. Kasi yung iba nagtitipid, yung iba mas gusto, di bali gumastos. Basta yung braking power saka yung bibigay sa yung saya, okay naman. Kumbaga hindi ka iiwan ng braking power, yun yung importante ron. Napatunayan ko yung kaya sa akin, di bali gumastos ako pagdating sa brake. Basta safe tayo, masalo pag lusong, yun number 1. Pagdating sa gravel, yun yung nagiging issue. Mostly. And other issues sa mga gulong o performance ng mga group set. Meron ding pagkakaiba. May merong mismatch na 2x. Mayroon pag gravel, aalamin mo pa rin yung geometry no katulad nito, geometry. Alamin mo kung compatible ba siya sa 1x or 2x. Meron kasing mga gravel bike na pwede 2x. Pero pag sinalpak mo yung GRX na pang gravel, bitin yung spindle. So nangyayari kailangan mo magpalit talaga na mas mahabang spindle na crank. Bibihira naman yung nangyayari. Brake system natin ng 140 and 160. Mas malakas ang 160 sir kaysa sa 140. If nipit yun, yung tawag nila radius. Oo. Mas mabilis umulit mabilis uminit pag 140, 160. Mas matagal siya umulit malayo ang ikot. Yung sabay ko, kinabit ko nga, kaya hanggang 180, sinagad ko na Doon? Oo, 180 rotor yun. Parang gusto ko mag-seaboard brad Sa-try niya yung 160 sa harapan kung papasok. Depende talaga sa kaibigan 140 rin talaga. Ayun guys, eto na, buo na. Busy pa rin sila. Thank you mga sir. Ayun, thank you. Almost 1 year sa pagtatrabaho niya rito. Marami na rin kayo naging experience. Mababait naman lahat ng customer na pumapasok dito. Basta marunong makisama yung mekaniko, yung may-ari, tsaka yung lahat ng staff. Marunong mag-appreciate ng customer. Kaya yung mga bago pa lang customer na pumunta dito, pabalik-balik na. Lagi may sakit. Diba? Isa raw sa may sakit. Lagi may sakit. Kumbaga, parang clinic na to Kumbaga, kailangan magamot. Yung pero mga sakit nila. Yung clinic nyo nga is Friday to Sunday lang. Kaya pagka yung mga customer dito, nag-aantay pa sila ng Friday to Sunday para mapagamot sila. Yung bike nila. Regarding sir, ma'am sa customer complaint, hindi natin mawawala yan dahil sa service and sa mga parts. Bali pagka ganun may complaint sila, pinababalik na po namin dito. Pre-service naman pagbalik nila Kasi kung halimbawa merong mga may umaalog or may tumutunog, may naririnig sila, binabalik naman na. Tapos pre-check-up na rin lang po. Okay, punta po kayo sa The Bike Dojo. May mga kami dito, pre-coffee. Ayun, kaya ipaglaban. Sa mga pre-coffee namin na kaya kayo ipaglaban.
Tapos, yun po yung mga servicing namin ng bike spa, mga tune-up. Punta lang po, tapos may mga parts din kami. And thank you very much. Thank you po. And kitain na lang uli natin yung pinabubuo nating prototype. Opo. And dito lang natin yan pinagawa sa The Bike Dojo. Pangalawang prototype ng Diok Raker yun na dito namin pinago sa Bike Dojo.